Alam mo ba kung bakit maraming Pilipino ang sobrang sipag pero hanggang ngayon, hirap pa rin sa pera? Bakit may mga taong hindi naman matalino sa school, hindi rin sobrang busy pero tuloy-tuloy ang asenso? Ang sagot dyan ay mindset. Hindi puhunan agad, hindi swerte. Dahil bago ka yumaman sa bulsa, kailangan mo munang yumaman sa pag-iisip. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 mindset na magpapayaman sa'yo. Hindi ito motivational quotes lang, kundi mga real talk na prinsipyo na pwede mong i-apply kahit ordinaryong Pilipino ka lang. Kung handa ka ng baguhin ang paraan ng pag-iisip mo tungkol sa pera, trabaho at buhay, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Ready ka na? Let's go! Number 1, hindi lahat ng masipag ay yumayaman. Maraming Pilipino ang lumaki sa paniniwala na basta masipag ka, aasenso ka. Totoo pero kulang. Dahil kung sipag lang ang basihan ng yaman, sana lahat ng construction worker, delivery rider at factory worker ay milyonaryo na. Don't get me wrong, marangal ang mga trabahong yan. Pero ang problema, kahit gaano ka pa kasipag kung maling bagay ang pinaghihirapan mo, ganun pa rin ang resulta. Paulit-ulit na trabaho, pare-pareho ang kita, walang growth. Ang mindset ng mayaman ay hindi lang sipag, kundi strategic effort. Tinatanong nila ang sarili nila, may patutunguhan ba ang ginagawa ko? May skill ba akong binubuo? May leverage ba ito sa future? Hindi masama ang maging masipag, pero kung hindi mo aalamin kung saan ka papunta, mapapagod ka lang nang walang nararating. Ang yaman ay hindi gantimpala sa pagod, gantimpala ito sa mga tamang direksyon. Number 2, hindi masama ang mangarap ng pera. Sa kultura natin parang masama kapag sinasabi mong gusto mong yumaman. Sasabihin ka agad, mukhang pera, pera lang yan o basta masaya ka. Pero real talk, mahirap maging masaya kapag laging kapos. Hindi ka masamang tao dahil gusto mong magkaroon ng pera. Ang hindi maganda ay kung gagawa ka ng masama para lang magkapera at gagawa ka ng masama kapag may pera ka na. Ang mayamang mindset ay naiintindihan na ang pera ay tool, hindi identity. Hindi ka yumayaman para magyabang, kundi para magkaroon ng options. Options para tulungan ang pamilya, makatulong sa ibang tao, magnegosyo, umalis sa trabahong ayaw mo at mamuhay ng may dignidad. Kapag tinanggap mo na okay lang mangarap ng pera, doon pa lang magsisimulang magbukas ang isip mo sa mga oportunidad na dati mong tinatanggihan. Number 3, delayed gratification over luho ngayon. Isa ito sa pinakamahirap na mindset para sa maraming Pilipino at isa ito sa isinasabuhay ko na mindset. Dahil sa social media parang kailangan mo agad makisabay. Bagong cellphone, bagong sapatos, bagong motor. Pero ang tanong, may ROI ba yan o pampasaya lang sa ilang linggo? Ang delayed gratification ay kakayang magsabi na hindi muna ngayon para sa oo sa mas malaking bagay sa hinaharap. Ang mayamang mindset ay kayang tiisin ang pansamantalang discomfort kapalit ng long-term gain. Hindi sila allergic sa luho pero inuuna nila ang investment bago lifestyle. Tandaan mo, karamihan ng mahirap ay bumibili para magmukhang mayaman, habang ang mayaman ay nag-i-invest para manatiling mayaman. Number 4, hindi trabaho ang magpapayaman sa'yo, kundi diskarte. If you want to make a living, magtrabaho ka. But if you want to make a fortune, magnegosyo at dumiskarte ka. Walang masama sa trabaho pero wag mong iasa ang buong kinabukasan mo sa sweldo lang. Kahit gaano ka pa kasipag, may ceiling ang income ng empleyado. Ang mayamang mindset ay nagtatanong, ano ang pwede kong gawin bukod sa trabaho ko? Diskarte ang susi, side hustle, negosyo, freelancing, digital products, investments at kung ano-ano pa. Hindi ito tungkol sa pagiging sakim kundi sa pagiging handa. Dahil sa panahon ngayon, isang crisis lang, tanggal ang trabaho. Ang mayaman ay hindi umaasa sa iisang income source. Ginagamit nila ang trabaho bilang panimula, hindi panghabang buhay na solusyon. Kung gusto mo talaga makaipon and eventually magnegosyo, kailangan mo ng tamang guide. Malaking tulong ang book na ito ni Sir Chinky para sa mga aspiring iponero and negosyante. Dito malalaman mo kung paano magplano ng tama para sa finances mo at maiwasan ng mga maling negosyo na nauuwi sa lugi. Ilalagay ko na lang ang link sa description and comment section. Number 5, hindi mo kailangang magmukhang mayaman. Maraming Pilipino ang inuuna ang image kaysa asset. Gusto nating magmukhang successful sa mata ng iba. Magandang damit, bagong gadget, travel post, kahit ang totoo, baon sa utang at puno ng stress. Dahil sa social media parang may pressure na ipakita na okay ka kahit hindi naman. Pero ang tunay na mayaman, tahimik. Walang flex, walang yabang, walang pa-impress.
Ang mindset ng mayaman ay simple lang. Hindi ko kailangan patunayan ang sarili ko kahit kanino. Mas mahalaga sa kanila ang cash flow, savings at investments kaysa likes, views at validation ng ibang tao. Alam nila na hindi nababayaran ng palakpakan sa social media ang bills at emergencies. Mas pipiliin nilang maging low-key ngayon para maging malaya bukas. Tandaan mo ito, mas okay ng mukhang ordinaryo pero financially stable kaysa mukhang mayaman pero araw-araw namumroblema sa bayarin at utang. Number 6, walang yumayaman sa puro reklamo. Traffic, gobyerno, boss, sweldo, valid lahat yan. Walang masama magreklamo paminsan-minsan lalo na kung pagod ka at ramdam mo na unfair ang sitwasyon lalo na dito sa Pilipinas. Pero kung hanggang reklamo ka lang araw-araw walang mangyayari sa buhay mo. Ang totoo, maraming Pilipino ang nai-stuck hindi dahil mahina sila, kundi dahil doon nauubos ang oras at energy nila sa pagrereklamo. Ang mayamang mindset ay hindi nag-aaksaya ng lakas sa bagay na hindi niya kontrolado. Imbis na paulit-ulit itanong ang bakit ganito ang buhay ko, mas pinipili nilang itanong ano ang pwede kong gawin sa sitwasyon ko ngayon. Hindi nila kontrolado ang presyo ng bilihin, pero kontrolado nila kung mag-a-upskill sila. Hindi nila kontrolado ang boss nila pero kontrolado nila kung maghahanap sila ng bagong pagkakakitaan. Sa halip na maghintay ng himala o swerte, kumikilos sila kahit mahirap. Dahil sa totoong buhay, ang reklamo ay pampalipas oras lang, pero ang aksyon ang nagbabago sa kapalaran. Number 7, consistency beats motivation. Ang motivation ay parang kape. Masarap kapag mainit pa, pero kapag malamig na, hindi na nakakagana. May mga araw na ganado ka, inspired ka at feeling mo kaya mo nang gawin lahat. Pero mas madalas pagod ka, tinatamad ka at gusto mo na lang magpahinga. Kung hihintayin mo munang ganahan bago kumilos, sobrang bagal ng progress mo. Ang mayamang mindset ay hindi umaasa sa motivation, kundi sa discipline. Kahit tinatamad, kahit walang nanonood at kahit walang pumapalakpak, tuloy pa rin. Ginagawa nila ang kailangang gawin kahit hindi exciting dahil alam nilang may patutunguhan ito. Naiintindihan nila na ang tunay na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang biglang sipag, kundi sa maliliit na hakbang na inuulit araw-araw. Tandaan mo ito, hindi ang pinakamatalino ang umaasenso, kundi ang taong hindi sumusuko kahit paulit-ulit at mabagal. Consistency ang tunay na lihim sa pangmatagalang tagumpay. Number 8, responsibility over blame. Madaling sisihin ang magulang, ang gobyerno, ang sistema o ang sarili mong past mistakes. Madaling sabihin na ganito lang ako kasi ganito ang buhay ko. Pero ang mindset ng mayaman at successful na tao ay iba. Inaako nila ang buong responsibilidad ng buhay nila. Hindi dahil kasalanan nila ang lahat ng nangyari, kundi dahil alam nila na kapag inako mo ang responsibilidad, may kapangyarihan kang baguhin ang sitwasyon mo. Kapag puro sisi ka sa iba, kusang nawawala sa iyo ang kontrol at nananatili kang stuck. Pero kapag sinabi mo sa sarili mo na responsibilidad ko ito, biglang bumabalik sa iyo ang direksyon at wisdom. Doon ka nagsisimulang magdesisyon ng mas maayos, kumilos ng mas matapang at magplano ng mas malinaw. Ito ang mindset shift ng totoong nagbabago ng buhay. Mula sa pagiging biktima ng circumstances, nagiging creator ka ng sarili mong fortune. Number 9, hindi lahat ng kaibigan sasabay sa pag-angat mo. Habang nagbabago ka ng mindset at nagsisimula ka mag-level up sa buhay, asahan mo na may mga kaibigan o kakilala ka na tatawa, mangungutya at sasabihing nag-iba ka na. Masakit, oo, lalo na kung sila yung mga taong nakasama mo mula pa noon. Pero tandaan mo, normal ito. Hindi lahat sasabay sa growth mo. Ang mayamang mindset ay marunong pumili ng tamang environment dahil alam nila na malaki ang epekto ng paligid sa pag-iisip at ginagawa mo araw-araw. Hindi mo kailangan iwan ang lahat ng tao sa buhay mo, pero kailangan mong maging intentional kung sino ang bibigyan mo ng access sa oras, atensyon at energy mo. Dahil minsan hindi kakulangan sa talento, sipag o talino ang dahilan kung bakit ka stuck, kundi maling paligid na patuloy humihila pababa sa'yo. Piliin mo ang environment na nagtutulak sa'yo pataas, hindi pababa. Number 10, your time is more valuable than money. Pera ay pwedeng mawala at pwedeng kitain ulit, pero ang oras kapag lumipas, hindi na kailanman maibabalik. Ito ang dahilan kung bakit ang mayamang mindset ay sobrang maingat kung saan nila inuubos ang oras nila. Kanino sila makikihalubilo, saan nila ilalagay ang focus nila at paano nila ginagamit ang bawat araw. Hindi sila basta pumapasok sa mga bagay na panandali ang saya lang pero walang long-term value. Sa halip, ini-invest nila ang oras nila sa pagdevelop ng skills,
pagbuo ng systems at paghahanap ng opportunities na patuloy na magbabayad sa kanila kahit tapos na ang effort. Kapag natutunan mong respetuhin at pahalagahan ang oras mo, magiging mas malinaw ang priorities mo. At kapag tama ang priorities, automatic na susunod ang pera. Kung may isang bagay kang dapat tandaan sa video na ito yon. Ang yaman ay desisyon, hindi aksidente. Hindi mo kailangan maging perpekto, kailangan mo lang maging consistent at handang magbago. Kung nakatulong sa iyo ang video na to ay i-like mo, i-share mo sa kaibigan o kapamilyang gusto mo ring umasenso at mag-subscribe sa channel natin dahil mas marami pa tayong pag-uusapang mindset, negosyo at diskarte para sa totoong buhay ng Pilipino. Tandaan mo, hindi pa huli ang lahat. Nagsisimula ang pagyaman sa tamang pag-iisip. Peace!